po guys. Ang binigay nila sa akin, garapon. Hindi ko alam kung tama itong mga desisyon ko sa life, pero bongga dito mag-take out ba ya? Hi there, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. And it's a brand new day. It's something we should be thankful dahil tomorrow is never promised. Baliktad, 'di ba? So welcome guys to my channel. Ano na Francis? Pasensya na guys kasi alas 2 pasado na at hindi pa ako nagla-lunch. Kaya naman for today's video, samahan niyo ako dahil tayo ngayon ay magpo-food trip dito sa Green Bazaar. So, kung naalala nyo, nagpunta na tayo dito sa Green Bazaar para tikman dati yung kanilang mga pagkain. Pero hindi ako nakakain talaga ng bongga dahil nadaldal ako. So for today's video, babawi tayo. Sa mga nag-comment nung nakaraang video, sabi nila na nabitin sila sa nakaraang food trip natin. Eto guys, maski ako din nabitin din ako. Hindi rin ako masyado nag-enjoy sa mga kinain ko. Kaya ngayon, parang gusto ko kumain ng masarap. Pakita yung mga nasa likod ko. Masarap. So, naglalakad lang ako para exercise. Actually, ito yung gusto ko dito sa kanila dahil itong lugar nila is sobrang mapuno, sobrang dami naglalakad. Yung hindi ko namamalayan na ang layo pala ng nalalakad ko everyday. And walking is really good for your health. Sabi nga nila, kahit ang dami mong kainin, kung marami kang lalakarin, hindi ka tataba. So, I hope this is a sign na hindi na ako tataba. And I just love this country. Super. Kaya kung ready na kayo, dahil magugutom kayo, baka masisi na naman ako dito, magdala kayo ng pagkain, at kumain tayo. And teka lang, kung bago ka siyempre sa aking channel, you know the drill, hindi mo pa alam, no? Siyempre, paki-like nito ang video. Kung bago ka, mag-subscribe. Dagdagan mo yung subscriber count ko, be. hindi ka babawas ng kayamanan mo pa nag-subscribe ka sa akin. I-share mo na rin itong video na to sa iyong mga friends, lalo na kung mag-enjoy ka. Dahil, lalo na kung mag-enjoy ka. Lalo na kung, yeah, you get the point. Hindi naman mag-Tagalog. So ayan guys, andito na tayo guys sa may Green Bazaar. And gutom na talaga ako guys. Medyo malayo-layo nilakad ko mga 2 kilometers din. Pero dead man lang, parang sarap naman maglakad dito in fairness. Parang bet ko to. Hello bro. Hello. How much? 5,000. Uwi na naman.
So ayun, be, welcome again dito sa Green Bazaar at samahan nyo ako sa panibagong food trip natin dito, be. Kaya kung ready na kayo, please, inuulit ko, pakidala mo pagkain nyo, pakilike ng video na to at mag-enjoy na tayo. Let's go! Okay ba yung binili kong shades? Medyo mahal siya pero pwede na, sabi ko. Ilabang ko na yan. Okay. So, wala akong ibang balak today, Tita Be, kundi ang kumain. Kaya, yun talagang atupagin natin. At yung itsura ko, very turista talaga. Sabi nung nakilala kong lokal dito, sabi niya, pag nandun ka sa Green Bazaar, huwag kang mahihiyang mag-try. Try ka lang ng try kahit hindi ka bumili. So, ako yung Philippine brother. What is this? Try, halava. What? Halva. Smell. Good. This is good. Small. Discount. Let me try first. Strawberry? Strawberry. Dried strawberry. Dito guys, marami silang mga dried goods. Kasi dito do, pagdating ng winter, ayun yung mga kinakain nila. Wait, slow. Meron tayong dried strawberry. Meron tayong mga nuts. Meron ako ditong hindi ko alam kung walnut to or ano eh. Tsaka, ito walnut. Tsaka, almond ata. Meron sila dito mga pasas, walnut, hindi ko alam anong ibang mani. Apricot. Ayun, marami ganyan sa ate ko sa Pakistan. You vlogger. YouTube brother. Chai. Tea. Try? What is this? Can I try? Bango. Sobra parang nakabote. What is 100? 100 for you, 800, okay? Huh? 800 for you. Discount. How many is that? Only small for me only. Ночью моя взяла полкилограмм, домой не доехала еще. Дай лучше полкилограмма. Такой не очень сейчас. Прям внутри пустой. Что будем делать? That's enough. That's enough. А то такси там стоит уже, я забыла. 1000 for 1000. 800 brother. This more 150 gram. Huh? What do you call this? Почем он? Name? 3 halva. Halva. Okay. 800. Give me magazine Okay. my shop. Try. Okay. Philippines. Okay, yeah. I'll tell them. I'll tell them. Discount Okay. for 10% for. Okay. Oh guys, pag pumunta raw kayo dito sa Green Bazaar, pumunta raw kayo sa shop niya. Pagpasok nyo, siya mismo hanapin nyo. Look for his face. Okay? Try. Thank you. Can I try? What is this? Apricot. Same? What is this? Apricot and then Also apricot. apricot. Can I try One. Apricot guys. Thank you. Rocknet. Tigas guys. So, actually mas gusto ko tong, akala ko maasim tong ano nila, apricot. Walang kaasim-asim. Mataba. So, natikman ko to sa Pakistan nung binisita ko sila ate. Hindi ganito yung naaalala kong flavor niya. Anyway, nauna na guys yung dessert. Pero, promise, sobrang sarap nung kinain ko kanina na halwa. Basta yon. Okay guys, andito naman tayo ngayon sa kakainan natin ng mga pagkain. Hi be! It's me, Francis Candier! Be, magta-travel kami ni Kate Toretto ngayong October-November sa Pakistan. 6 amazing days of fun, immersive cultural experiences.
mula sa Islamabad, Mingora, Malamjaba at Kalambali. Welcome to Pakistan! Sama-sama tayong magka-travel, kakain, mag-i-explore at mag-i-enjoy. Tour packages starts at $699 USD. Meron ng breakfast, shared accommodation for 6 days and 5 nights, airport to hotel transfer, at group chat access sa amin. Visa fees and airfare are not included. Maximum of 3 payment installments. Pwede sa solo, sa friends, sa lovers, pati sa it's complicated. Kaya ano, tara na! Sama na sa amin. Let's travel in Pakistan. Chicken with the mushroom. The horse meat is our national dish. And narin. It's like that but in soup. Okay, I want this. I want this. You have noodles here, right? Do you have noodles? Again, Do you have the noodles? No. just noodles. Like that. I forget Like that. side dish. No. What do you call it? It's Kazakh food as well, eh. Okay, later. I'll search. So ngayon guys, andito na tayo ngayon sa loob ng Grand Bazaar. Andito na tayo sa restaurant na kakainan natin. Ang pangalan is The Green Cafe. And umorder na rin ako ng pagkain. Medyo kulang yung menu nila ngayon sa ine-expect ko. So umorder na ako ng isa lang pala doon, dahil binilang. So umorder na ako ng soup nila, ng national bread nila, borsak atang pangalan. Bumili na rin ako umorder na din ako ng manti nila, pero this time, it's pumpkin, hindi siya pumpkin and meat ata. So, hindi siya purong meat. Tapos, bumili din ako nung, hindi ko alam ano pangalan eh, potato and something, at saka isang noodles. Yung tingin ko guys, after this video, pwede din ako tawagin isang kasak. Isa na talaga akong local. Yeah. Yeah. Beef? Beef. Recommend. Well, the order is here. So ito na guys, yung ating pagkain ngayon. Marami tayong pagkain ngayon. Meron tayong ganito. Hindi ko alam ano yung mga pangalan nila. Ganito na lang. So pag nagpunta naman kayo dito sa pangalan nito. So pag nagpunta kayo dito sa Green Bazaar, at least paki-screenshot na lang nitong video na to. Sabihin nyo, ito yung gusto nyong kainin. Okay, titingnan natin kung masarap or hindi. Ano? So, okay. What's the name of this? 1 second. Okay. Okay. Yes. What's the name of this? This is beefy. Beefy? Yes. Okay. Thank you. Akala ko meron siyang special na pangalan. Pangalan pala niya, Beefy. Hi guys, happy birthday sa akin. So, tara, tikman na natin itong mga pagkain nila. At least, masasabi ko, after this video, feeling ko lokal na ako. Hindi ko actually alam saan ako magsisimula. Pero simulan muna natin sa soup. Dalawa. Kung hindi nyo alam guys, itong soup nila, meron itong tinatawag na kazi. Ito guys yung kazi o parang hotdog na gawa sa kabayo. So meron siyang karne, meron siyang fat. Tapos yung casing niya is gawa sa intestine ng kabayo. Kumbaga para siyang longganisa. Pero ito mas marami nga lang naging taba kaysa sa laman. Ayan guys, tingnan mo yung laman niya. Yung kanilang noodles. Yung karne ng kabayo. Tapos meron siyang mga onion chives. Itong noodles nila handmade lang to guys. Tikman natin to guys. In fairness talaga, sa sabaw nila, no? Pag dito sa sabaw, gusto ko yung sabaw nila dahil super subtle na flavor, hindi maalat, hindi rin matabang. Tapos lasang-lasa mo yung lasa ng meat at hindi maango-ango.
Di ba? Walang maangang-angang lasa. Kasi yung noodles pa nito, guys, is handmade talaga to. Tikman natin itong kanilang kasi. So, usually itong kasi, babe, is mas marami talaga itong meat kaysa sa taba. Kasi mas lean yung laman, yung karne ng kabayo kaysa sa baka. So, tikman natin. Ang sarap niya, guys. Sobrang malasa siya, guys. Ang sarap. Ang sarap. Promise. Makikita nyo sa presentation nila, nasa gitna yung kasi. Kasi pang centerpiece talaga siya. Tsaka kadalasan kinakain nila yan. At siniserve nila pag meron silang bisita. Ganun ka-special sa kanila yan. Ayan guys, oh, kita nyo siya. Ang sarap niya guys. Kahit sobrang daming fat niya actually, hindi ganun ka, nakaka-irita yung lasa ng fat niya. Tumano natin guys. Alam niyo, nalasahan ko yung taba niya. Yung taba niya mismo yung malasa. Tapos hindi siya yung lasa na parang kumakain ka ng taba. Na parang, ano yung pag kumakain ka ng taba ng baboy? Parang gano'n, hindi eh. Ngayon naman, tikman natin tong kanilang vegetable soup. Pero may karne rin naman. Ang itsura niya actually para siyang lugaw. Yung itsura niya guys, yun niya para siyang kalderetang may kanin. O, di ba? Or lugaw na ginawang kaldereta. Kasi meron siyang patatas, may carrots, may bell pepper, may onion chives, may ganyan. And may mga karne-karne din. So para siyang lugaw-lugaw din ang effect. So tikman naman natin to kanilang vegetable soup. Actually, lasang-lasa mo yung pagiging parang borderline putsero siya. Kulang na lang ng saging. Harap. So ito guys naman, is tinatawag nila itong shorpa. Sikat din itong pagkain dito sa Central Asia na kadalasang kinakain ng mga tao, lalo na pag malamig yung panahon. Kasi soup nga siya, di ba? Nakakabusog talaga to guys. Ang sarap niya guys. Para siyang minudo na maraming sabaw. Yung 10 lang kayo, pero sobrang dami ng sabaw, pang 20. Yung parang pang karinderya na hindi mabenta. Kasi dinadaya sa sobrang dami ng sabaw. Ganun yun, ano niya. Actually, mabigat sa sikmura kasi may patatas, may rice, may karne. Nakakabusog talaga to, be. Actually, yung trip ko ngayon, hindi to pang isang tao eh. Pang grupo to. Parang hindi lang dapat sa akin to eh. At marami akong kasama dito. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Ano na, Sasa. Oh my God guys, unti-unti na ako nabubusog. Pangalawang meal pa lang to. Ngayon naman guys, subukan naman natin tong kanilang manti dito. Kasi itong manti naman na binili ko is steam at may halo siyang kalabasa. Dito sa kanila guys, actually, may iba pa ako ha. Isa sa kanila talaga ditong side dish, sibuyas. At least white sibuyas to, hindi ganun katapang, no? Kasi sa India at sa Pakistan, yung pula mismo eh. So ito guys, tikman naman natin kanilang manti. Oh, wow.
Ito siya guys, tikman natin. Hindi na ako nahiya guys, nagkamay na ako ah. Sarap. Ang sarap niya guys. Ang sarap niya kasi hindi talaga malasa dito yung ano niya. Yung lamb nila. Sabi ng mga local, medyo mahal talaga daw dito. Pero, dahil this palengke is more of for tourists talaga, parang we will understand it. At saka, guys, kung hindi man ito yung perfect na totoong-totoong lasa na pagkain nila dahil baka minodify na nila ito para sa mga turista, I would say, nahanap nila yung perfect spot na local food pero nag-fit sa international flavors ng dila natin. Ang sarap talaga, guys. Guys, hindi na ako mahiya, no, kakamayin ko na siya. So, makikita nyo sa kanya, isa siyang dumpling na merong palaman. Pero hindi siya tulad lang na ng siomai or gyoza. Tingnan mo siya gano'n siya kalaki. At saka meron siyang yogurt. Ayan siya, oh. Ang laki niya. So, ito be, kain tayo. Ang sarap ng feeling niya kasi merong, nakikita niyo ba? May sibuyas. Kumbaga, parang siyang, parang sinlaki na siya ng siopaw actually. Pero sobrang dami ng laman niya. Parang alam mo yung mataba na lumpia. Siyempre Pilipino ko, lumpia yung ano ko, comparison. Ito naman guys, subukan natin tong kanilang pambansang tinapay. Kung ang Pilipinas ay may pandesal, sila dito ay merong borsak. Okay, yung itsura niya. Oh. Ang itsura niya talaga guys, actually iba-iba to. Meron ako natikman ganito na maliliit. Ito medyo malaki-laki siya na parang pandesal na nagdados. So, ang lasa nito actually is parang yung donut natin. Yung donut na nasa kalye. Yung piniprito, yung talagyan ng asukal. Ganon siya actually. Ito wala nga lang siyang asukal. Ano? Yung masarap siya as a bread. Pero bilang Pilipino, kaya ba yung kape dyan? Sana may pakape. Diba? Merienda na. Anong oras na, oh? Mag-aayos ko hatro na, merienda na po. And speaking of pakape, babe, sa kanila, kinakain din nila to sa patay. Ano to? Bread for all season. Pang wedding. Totoo to ba, pang wedding talaga to, pang funeral, pang mga holidays nila. Special to bread na to. Do kadalasan kinakain lang nila to ng plain, hindi na nilalagyan ng asukal or anything. Sometimes, after nila iprito, nilalagyan din nila ng honey. Pero madalang yun. Madalas kinakain nila to ng plain. Kadalasan din, pinapartner din nila ito sa shorpa, sa soup. Kasi parang ganun. So, ito na be, ang napagkamalang kong kyordak. Nung nakaraang video, hindi ako nag-enjoy dun sa kinain kong kyordak. Kasi sabi, kyordak daw yung ito. Ngayon, tinanong ko, kyordak ba to? Hindi. Beefy ang tawag lang nila. Ano ito? Beefy. Okay, beefy. So last time, hindi ako nag-enjoy doon sa kyordak na kinain ko, nakamahal-mahal. Ito naman ngayon guys, yung version nila dito. Hindi ko lang alam kung sabi ko nga, kung version na ito is para sa turista lang ba to, o ito talaga yung official version nila, or yung traditional lang talaga. Ito yung kyordak, tapos iba lang yung traditional. Di ba parang adobo, tapos chicken pork, basta something na, hindi ko alam kung nag-get mo yung point ko. Pero bottom line, bago yung nakain ko, it's the traditional style. Tapos ito ngayon, yung
the usual style. Yung na traditional, modern. Sige, tingnan natin. So, meron tayo dito cured duck na beef. Ayan siya. So, gawa naman to guys sa beef at sa potato. Wow, grabe, nakakatakam yung beef niya, oh. Tingnan mo, may buto-buto pa siya. At saka, ang lambot na niya. Oh, diba? Ay, ang lambot. Tingnan mo, oh. Okay, kunin na natin yan. Kain tayo, guys. Ang sarap talaga nito. Ang sarap. Kita nyo? Yung taba-taba niya pa, guys, oh. Grabe, ang sarap nito, oh. Tingnan mo. Wow. Tingnan natin to, guys. Ang lambot-lambot na niya. Lambot lang. Pero ang lambot niya, guys, ang sarap. Sarap. Parang medyo na-speechless ako dun sa lasa niya. Alam mo yung parang kunyari, parang pinatuyo na siya. Kunyari, let's say, alam mo yung adobo pero hindi siya, parang inadobo sa hindi sa toyo. Tapos pinatuyo. Hindi ko alam kung nagigets yung point ko. Pero gano'n yung lasa niya. Pinatuyo siya eh. As in, nanuot na yung sabaw niya, nagmantika na siya. Kaya ang sarap at ang lambot-lambot niya, guys. Litid na to actually. Sarap. Actually guys, I'm lost for words right now. Sa sobrang dami ng pagkain meron ako dito. Aaminin ko guys, hindi naman ako ganun kamasiba sa pagkain, lalo na ngayon. So, I'm watching my health. So, nabusog ako dito at hindi ko na siya kaya ubusin. So, iti-take out ko na lang yan. Paalala guys, it's okay na gumawa ng video tungkol sa pagkain. Pero, know the limit, draw the line. Huwag mong isusugal yung buhay mo. Okay? Sugal sa buhay na nga itong pagta-travel eh. Tapos kakain ka pa ng napakarami. So, I think that's it for today. Kakainin ko na lang to mamaya. Iti-take out ko to. Mabubusog pa ako nito mamaya. Actually, or hanggang baka bukas pa ito. Ang dami nito guys. Sabi ko sa inyo. Guys, ayoko ma-high blood at baka ma-stroke tayo, no? Meron pang isang Bradling naghihintay sa pagbabalik ko. So, pero ang sarap talaga nito. Promise. Tingnan nyo, oh. Wow. Sarap. Kala ko yan ah. Mama ko yan, nasa comment ko sabi, oy, hinay-hinay sa pagkain. Out, beautiful mom. Guys, iba pala dito mag-take out. Thank you. Thank you so much. Okay. So, dahil merong soup yung ano ko guys, ang binigay nila sa akin garapon. Hindi ko alam kung tama itong mga decision ko sa life, pero bongga dito mag-take out ba ya? Sige, i-Sharon natin to. Ito yung Sharon International level. Kaya ko to, be.
Bakit ganito? Okay. Ready for reselling na to mamaya. Alam nyo ba? Ibenta ko liya. Okay. Okay. So mga ano tayo, mga dry muna tayo. Okay. Medyo natawa ako nung binigyan ako ng garapon. Sabi ko, iba. So, actually, masarap tong manti nila talaga dito na ano. So, natry ko yung manti na meat lang. Mas bet ko tong manti na hindi gamit. Ito guys, pro tip, huwag nyo ikakahiya ang pagti-take out. Kasi una sa lahat, binayaran nyo yan. Pangalawa sa lahat, part yan ng kultura natin. Buti nga hindi ako yung may baon ng lalagyan di ba? Mas magulat sila pag ready ako na, take out. So ako may dala-dala ng Tupperware. Which is may dala talaga akong Tupperware. Kaso iniwan ko sa hotel. Ako na lang hindi kaya maghuhugas nito sa kusina nila. Okay, kahit nasa Amerika, nag-take out din kami. Shout out sa mga kaibigan ko dun, sila Ate Jenny, sila Madam Kilay. Pag kumakain kami sa labas dun sa Amerika, nag-take out din kami. So, huwag tayo mahiya mag-take out. Collectibles natin. Okay. Sige, Francis, i-gaslight mo, Francis, ang sarili mo na hindi ka nahihiya at okay ang ginagawa mo. Guys, nairaos ko guys. Titilan ako ng mga tao. Hindi naman nila ako kilala, okay lang yan. I-gaslight mo, Francis, sa sarili mo na okay lang yan, na hindi nakakahiya. Sobrang dahil plastic ni Kuya para sa akin. Yung soup talaga parang galing sa inuman na to. Parang binuga ng uminom ng Red Horse. Ayan. Ayan. Okay. Magbabayad na ako, guys. Be, act normal, huwag kayong ganyan. Kailangan, tayo, professional dapat. Dapat professional lang, guys. Kumain lang tayo dito. Wala tayong ginawang masama. Ayan, di ba nakaka-professional pag naka-shades? Hindi na nakikita yung tunay mong emosyon. Pwede ka na magpanggap. Dami ka namang grinosery. Grabe, meron. Okay, wait. Part nga ng kultura natin ang pagpag. Ito yung aking ambag. Oo, meron tayong ambagan ngayon, guys.
Okay. Bill? Chill-chill lang tayo guys. Kunyari wala tayong ginawang ano. Ang ganda na palengke nila dito oh. Sa mga hindi napanood yung vlog ko dito nung nakaraan, may vlog ako dito. Tingnan nyo sa comment section, ilalagay ko. Ang ganda-ganda na palengke nila dito. Ito yung isa sa pinaka-organized na palengke sa buong Central Asia. Sobrang ganda, malinis, hindi mabaho, hindi malansa, hindi malagkit, hindi madumi, hindi maputik. So ayun be, bumili pa ako dito sa kanila ng cold soup. So meron siyang mais-mais and nagkakahalaga siya ng 50, sana baka 50 pesos. Yung naman niya is parang binatog. Tapos yung pinakagatas niya is parang yogurt. Ooh. Ito be, gusto ng mga tao to kasi very light siya at nakakabusog dahil meron siyang corn, sometimes meron siyang rice. Tapos good pa siya sa inyong digestion. 'Di ba parang siyang Yakult? Okay ka ba, Chan? Actually parang ganoon yung dating niya kasi meron siyang yogurt. And dahil malamig siya, very refreshing siya lalo na ganitong medyo mainit-init na summer. And dahil mura lang din siya, gusto talaga siya ng madlang people. Mabubusog ka talaga, refreshing na. Nabusog ka na, napawi pa ang iyong uhaw. 'Di ba? May panulak na, mayroon pang tulak pa. Ano na? May pambara na, may pantulak pa. Hindi na marunong Tagalog. Hi be! It's me, Francis Candier! Be, magta-travel kami ni Katoretto ngayong October-November sa Pakistan. 6 amazing days of fun, immersive cultural experiences mula sa Islamabad, Mingora, Malam Jaba at Kalam Valley. Welcome to Pakistan! Sama-sama tayong magta-travel, kakain, mag-i-explore at mag-i-enjoy. Tour packages starts at $699 USD. Meron ng breakfast, shared accommodation for 6 days and 5 nights, airport to hotel transfer, at group chat access sa amin. Visa fees and airfare are not included. Maximum of 3 payment installments. Pwede sa solo, sa friends, sa lovers, pati sa it's complicated. Kaya ano, tara na! Sama na sa amin! Let's travel in Pakistan!